Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Advent Recollection para sa mga kapulisan ng EPD, isinagawa. Sospek sa panggagahasa sa isang PWD, kalaboso. Lalaking nahulihan ng droga at baril, arestado. Ligtas tips para sa tamang pagbili at pagkabit ng Christmas lights at iba pang electronic device, aming ibabahagi sa Balitang Kaalaman. Magandang araw sa lahat! Narito ang mga maiinit na balita na naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo dito sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at serbisyong nagkakaisa. Ito ang mga balitang pamamarisan. Patnubay mo sa silangan! Para ibahagi sa atin ang mga balitang pangkomunidad at iba pang aktibidad dito sa EPD, nagbabalita, Patrolwoman Jenny May Dolor. Bilang selebrasyon ng paghahanda sa pagdating ng dakilang manunubos, patuloy ang pakikisa at pagsuporta ng Eastern Police District sa mga programang pangmoral at espiritual na aspeto ng mga kapulisan nito, lalong-lalo na sa mga kapatid nating Kristiyano. Isang Thanksgiving Mass ang idinaos ni Reverend Father Arnolfo Castillo, Bishop of Military Ordinariate of the Philippines, para sa mga kapulisan ng Eastern Police District. Kasunod nito ang Advent Recollection para sa mga kapulisan ng EPD, kung saan ito ay pinangasiwaan ng mga interfaith leaders mula sa Soldier of Christ Movement Incorporated. Mainit na pagsuporta naman ang ipinadama ni Police Colonel Jonathan G. Calixto, Chief District Directorial Staff ng EPD, sa isinagawang aktibidad, kasama ang mga interfaith leaders na pinangunahan ni Brother Eduardo A. Raquel at Brother Melchor R. Pagyao ng Soldier of Christ Movement Incorporated. Ito po yung kahalagahan ng ginagawa ngayong Advent Recollection. Sabi nga, recollection from the word of recall, the lection, para mapaalalahanan muli tayo sapagkat life is so short. Ngayon ay malakas tayo, hindi natin pwedeng panghawakan yung bukas. Kaya nga ang magsasabi nga, bukas na lang ako magbabago, bukas na lang ako kikilala sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanyang pahayag na hangal, ngayon din babawian kita ng buhay. Huwag nating hintayin to, sapagkat ang lahat po ng pagkakataon ay ipinakikita sa recollection na ibinibigay ng Diyos ang kalagahan ngayon, hindi bukas. Pinakatampok na bahagi ng aktibidad ay ang pagkakaroon ng group meditation at self-reflection, kung saan ang mga kalahok ay binigyan ng pagkakataon na magnilay-nilay. Nagkaroon din ng votive candle ceremony bilang pag-aalay ng pasasalamat. Malaking bagay sa atin to kasi siyempre sa core values kasama ito yung pagiging makadiyos. Dapat lang kasi siyempre para yung ating pang-araw-araw na ginagawa na kasama natin ang Diyos. At hindi tayo magkamali kung ano man yung ginagawa natin sa trabaho natin. Kung paano sumasagip tayo ng mga naapi, di ba? Inilaban natin sila. So dito naman, inililigtas yung ating kaluluwa. At pinagtitibay ng mga grupong ito kung ano ba talaga ang Kristyanismo. Layunin ng nasabing aktibidad na mas lalo pang hubugin ang karakter at pananampalataya ng mga kapulisan upang patuloy na makapagbigay ng kalidad na serbisyo sa sambayanan at kanilang magampanan ang kanilang mga tungkulin ng tapat at totoo. Para naman ibalita ang matatagumpay na operasyon ng EPD kontra krimen at iligal na droga, Patrolman Reynan Jade Gravera, idetalye mo. Hindi naging madali ang paghuli ng mga kapulisan sa 31 anyos na ito na siyang sospek sa umano'y panggagahasa sa isang babaeng PWD. Napag-alamang nagkakilala online ang biktima at itong sospek nakalaunay naging mag-chatmate hanggang sa nagkita sila kung saan dito na hinalay ng sospek ang biktima. Matapos gawin ng sospek ang krimen, nagtago ito. Dahil dito, itinuring na top 5 most wanted ng Eastern Police District ang sospek na kinilalang si Alias Moreno. Ika-2 ng Disyembre taong kasalukuyan, nagpasyang makipagkita si Alias Moreno sa girlfriend niya na nakilala niya din online. Ligid sa kanyang kaalaman na ang kausap nito na sa pagkakaalam niya na girlfriend niya ay isa palang asset. Bitbit ang warrant sa lugar at araw ng meet-up, dito na inabangan ng mga tauhan ng EPD DSOU, EPD DACU, EPD HPD DID at Mandaluyong City Police Station warrant session ang suspect. Matapos ihain ng warrant,
dinala sa opisina ng District Special Operations Unit ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon. Matapos nito ay agad din siyang itinurn over sa kustudiya ng Mandaluyong City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Walang takas ang 49 anyos na lalaking ito matapos mahulihan ng iligal na droga at baril sa MRT Ortigas. Naalarma ang mga Police Assistance Desk Officers na sina Patrolman Argawanon at Patrolman Prias sa suspect nang biglang kumaripas ng takbo ang lalaki matapos siyang sabihan na kailangan niyang dumaan sa body scanner bago pumasok papunta sa terminal ng bus carousel. Ilang minutong nakipaghabulan pa sa mga pulis ang suspect, ngunit naabutan din nila ito. Sa gitna ng komosyon, nalaglag ng suspect ang bitbit nitong black pouch at dito na nadiskubre ng mga pulis ang laman nito na isang unidentified caliber na baril at 4 na sachet ng hiniinalang shabu na nagresulta sa pagka-aresto ng lalaki na kinilalang si alias Rainer. Rumesponde din agad sa lugar ang Substation 2 Mandaluyong City Police Station personnel para sa kaukulang proseso ng aresto, gayon din ang mga nakumpiskang ebidensya. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang kinakaharap ngayon ng suspect at kasalukuyang nasa kustudiya siya ng Mandaluyong PNP. Panahon na naman ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Excited na naman tayo na makatanggap ng mga regalo sa Christmas party, sa Christmas bonus at syempre excited na lahat na mga bighani ng gusto ng pagkagandang Christmas light at decoration. Pero alam mo ba na kailangan maging maingat sa pagbili at pagkabit ng mga pailaw na ito? Ayon sa datos na nilabas ng Bureau of Fire Protection, 53.85% o lagpas kalahati ng mga sunog sa Metro Manila ay dulot ng mga palyadong electrical appliances at kabilang na dyan ang mga Christmas light. Dahil dito, dapat tiyakin nating nakapasa sa inspection at certification ng Department of Trade and Industry ang ating bibilhing mga pailaw ngayong holiday season. Una, tiyakin may nakalagay na sticker ng Philippine Standard o kaya naman ay Import Commodity Clearance o ICC sa mga ito. Tignan din kung mayroong punit o crack ang mga cord at wirings nito na maaaring pagsimulan ng spark at sunog. Hanggat maaari, palitan ng mga lumang Christmas light, lalo na kung ito ay pundido. Maaari kasing nag-absorb na ito ng moist sa tagal ng pagkakaimbak. Alamin din muna kung saan mo ba planong ilagay ang mga pailaw na ito. Mayroon kasing mga Christmas lights na nakadisenyo na panglabas o loob ng bahay. Para makatipid sa kuryente, mas mabuting piliin ang mga Christmas light na gumagamit ng LED lights na may mababang konsumo ng kuryente. At kung kaya ng budget, huwag bumili ng mumurahing mga pailaw dahil karamihan dito ay didumaan sa tamang inspection at certification ng DTI. Tandaan, mas mabuti nang gumastos ng malaki. Maliban sa pagbili, dapat din tayong magplano ng mabuti at maging maingat sa pagkakabit ng mga Christmas light gaya nito. Huwag gagamitan ng stapler o pako ang mga wirings dahil maaari itong magdulot na pagka-short circuit na magdudulot ng sunog. Iwasan din ang octopus electrical connection o ang pagkasala-salabat ng mga wirings. Maigi ding ilayo ang ating mga Christmas light sa mga bagay o gamit na madaling masunog tulad ng kortina at kahoy na dingding. Ipwesto ang mga wiring sa mga lugar kung saan hindi ito maapakan o mababasa lalo ng mga bata. Hindi rin nire-rekomenda na iwang makabukas magdamag ang mga pailaw. Tanggalin ang mga ito sa saksakan kung tayo ay aalis o matutulog. Isaisip natin ng ating pag-iingat at pagiging mapanuri, buhay ng ating mahal sa buhay at ari-arin ating pinaghirapan ang ating mapoprotektahan. Tulad ng sinasabi ng iba, let Christmas be merry, not fairy. Tandaan, lamang may alam. Magandang buhay sa ating lahat. At yan po ang mga nagbabagang balita mula dito sa distrito ng mga mahuhusay. May profesionalismo at disiplinadong pulis. Ang Eastern Police District. At kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balitang pamamarisan. Police Corporal Januaris Victor G. Mamaklay At Patrolwoman Melin B. Loquias. tunay na pamamarisan. Police EPD yan, ang patnubay mo sa silangan.